Ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong, marami ang nagtuda, marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit balikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan, gamit ang mga questionableng dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat. Maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan,
Hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino. Ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimikan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang na ang tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan, sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayanang Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanang Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot? Kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay? Kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan? At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ng buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina
kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.